Ako po si Liana, 35 years old, isang security officer sa isang establishment dito sa Makati City. May 3 anak at hiwalay sa asawa. Brother Bador, mahirap maging single parent, lalo't pinag-aaral ko ang 3 kong anak. Talaga pong sakripisyo at hirap ng kalooban ng aking dinaranas. Ang disenyo ng Diyos sa mag-asawa ay magtulungan, magmahalan, at maging tapat sa isa't isa. Ngunit sadya atang marupok ang tao pagdating sa tukso. Dito po iikot ang aking kwento. Diana! Diana! Oh! Andito na ako. Mukhang tahimik yata. Andito ako, mahal, sa kusina. Asan ang mga bata? Di kita na malayang dumating. Dumating si Emma. Isinama sa mall ang mga bata. Baka pauwi na yun. Kanina pa sila eh. Sige na. Pakitimpla nga muna ako ng kape at nagugutom ako eh. Sandali na lang tong ulam. Isang kulo na lang. Ipaghahanda na kita ng hapunan mo. Mama, Papa, dito na po kami. Aba! Mukhang masaya ang mga anak ko ah. Opo, Mama, pinasyal po kami ni Tita. Pinakain kami ng chicken at spaghetti. Ang saya namin. Oh, asa na si Tita Emma ninyo? Andiyan po kasunod namin. Hello! Kamusta na? Ay, masaya ang mga bata sa mall. Ako sabik na sabik sa pasyal. Oo, friend. Minsan lang kasi nakalabas ang mga yan eh. Alam mo na, kulang sa budget eh. Salamat sa treat mo sa kanila ah. Wala yon. What are friends for? Sumabay ka na sa amin sa hapunan. Total, nandito ka na rin lang eh. Wag na. Kakakain lang namin ng mga bata. Hindi na ako magtatagal. Baka may nag-aantay sa akin sa bahay. O sige, baka gabihin ka pa sa daan. Liana, bakit ba hanggang ngayon single pa rin ang kaibigan mong si Emma? Ewan ko nga ba sa babaeng yan? Di mo naman masabing pangit. Matalino naman at may tsura. Ay nako, di ko alam kung anong mga qualities ang hinahanap sa lalaki. Sayang naman kung tatandang dalaga. Matulog na nga tayo at pagod ako sa kaiikot dito sa bahay. Sa buong maghapon. Good night. I love you, mahal. I love you too. Payakap nga dyan. Nakatulog na sa pagod. Mukhang mabait naman si Emma. At may figura. Bakit kaya hanggang ngayon, wala pa siyang boyfriend o asawa? Bakit kaya? Liana, mauna na akong kumain ha. Baka malita ko sa pabrika. Oo, sige. Bawal umabsent. Mahina ang production namin ngayon. Sige. Alis na ako. Baka matraffic pa ako eh. Oo, mahal. Sige, mag-ingat ka. Gigisingin ko na nga ang mga bata at makapaghanda na sa pagpasok sa school. Ang hirap talaga maging isang full-time ma. Lahat ng trabaho sa'yo. Madalas, napapabayaan ko ng aking sarili. Nagmumukha na tuloy akong losyang. Kailan ba akong huling dumalaw sa parlor para magpagupit at magpamanicure? Kung babalikan ko ang nakaraan, kaya ako nagustuhan ni Edgar mapustura ako at palaayos sa sarili. Mukhang may nagre-ring na. Hello, Liana. Gusto mo bang sumama sa akin? Oh, Emma, ikaw pala. Mukhang bago SIM card mo ah. Wala to sa phone book ko. Saan tayo pupunta? Sa parlor. You know, pampering ourselves. Paribanda ko, pedi and manicure. Treat kita, gusto mo? Wow! Naku, di ko tatanggihan yan, friend. Alam mo bang kahaharap ko lang sa salamin at nagsiself-pity? Mukhang losyang na ako. Yung mga kuko ko sa kamay at paa ay nagkakandamatayan na. At sumasakit na rin ang mga ingron ko. Timing ka talaga, friend. O sige, dadaanan kita dyan sa bahay Oo, sige. Maghahanda na ako. Tama-tama, wala ang mga bata nasa school. Let's go!
Ganda ng bagsak ng buhok mo, Emma. Ang kapal kasi ng mga hibla. Salamat sa treat mo, ah. Dami na akong utang sa'yo. Mukhang di mo na ako maglalaban nito. Oo. Once a year ang pariband ko para alaga. Wala yun. What are friends for? Alam mo, mahal, tumawag sa akin si Emma. Nagpasama sa parlor. Tinreat niya ako ng pedi and manicure. Edgar, matagal-tagal na rin akong di napapasyal ng salon. Alam mo yan. Pasensya ka na, mahal. Sapat lang talaga ang sahod ko sa budget natin sa bahay at sa gastusin ng mga bata sa school. Sige, tulog na tayo. I love you. Love you too. Mwah. Mukhang si Emma itong masasalubong ko. Lalo siyang gumanda sa riband niyang buhok. Hi, Emma. Saan ang punta mo? Ay! Ikaw pala, Edgar. Diyan lang sa mall may bibilin ako. Sige. Mauna na ako, baka malate pa ako sa work. Uy, sabay na ako. Isang way lang naman tayo eh. Sige. Ang ganda talaga ni Emma. Lalo't nakapustura ang bango pa. Di tulad ni Liana. Laging amoy pawis. Mukhang losyang na. Oh, mauna na ako sa'yo, Edgar, ah. Bababa na ako. Para, mama. Bye. Mag-ingat ka, ha. Yana! Yana! Andyan ka ba? Mukhang pamilyar sa akin ang boses nito, Ikaw pala, Emma. Halika, tuloy ka. Andyan ba si Yana? Wala. Umalis sila ng mga bata. May pinuntahan. Ano bang gusto mong inumin? Soft drinks o juice? Wag na. Nag-abala ka pa. Sandali, kuha kita. May itsura rin pala si Edgar. Ngayon ko lang halos napagmasdan ng mukha niya. Oops! Ay! Natapon ng Diyos. Natapon ng Diyos sa kamay mo. Nabasa ang damit ko. Emma, ang bango mo. Matagal na kitang gusto, Emma. Ha? Edgar! Emma. Wag. Baka makita tayo. Baka may makakita sa atin, Edgar. Emma. Wag! Brother Bador, itinago nila sa akin ang kanilang relasyon. Almost 6 months na pala sila. Na may nakapagsabi sa akin isang kakilala na nakita daw nilang magkasama si Edgar at Emma sa isang mall. Hindi ako naniniwala hanggang sa dumalas na marami na ako nababalitaan tungkol sa kanila. Sa ngayon, nakipaghiwalay ako kay Edgar at si Emma lumipat ng bahay. Pagpayuhan niyo po ko, lubos na umaasa at nagpapasalamat, Liana ng Makati City. Mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta? Narinig natin ang kwento sa pangalang Liana. Philippians 4:13. Kaya kong gawin ang lahat ng bagay kasi binibigyan ako ni Christ ng lakas. Awit 34:18. Tinutulungan niya mga nagdurusa at di binibigo ang walang pag-asa. Saludo ako sa iyo. Ikaw na single mom ay nagpapakaama sa anak mo. Hindi madali ang ginagampanan mo. Maging isang ina at ama pareho. Pero, kawawa ang mga bata. Nagkakaroon sila ng trauma mula sa pangangaliwa o pagkakaroon ng ibang pamilya ng magulang nila. Sa bawat mag-asawang naghihiwalay, mayroong mga bata na tahimik at nagdurusa at nasasaktan.
isa sa pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ay ang paghihiwalay ng magulang. Nagiging kawawa ang buhay ng bata at maraming nasirang buhay sa bawat mag-asawa na nagkakahiwalay. Kawikaan 15:13. Ang taong masayahin ay laging nakangiti, ngunit ang may lumbay ay wari bang nakangiwi. Para sa lahat ng single parent at para sa mga anak na apektado sa hiwalayan ng mga magulang at gulo ng pamilya, Ephesians 4:31 hanggang 32. Alisin nyo ang lahat ng hinanakit, galit, pag-aaway, mga sigawan, paninira, at huwag nyong saktan ang damdamin ng kapwa nyo. Instead, maging mabait kayo, maunawain at patawarin nyo ang isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos. Dahil kay Christ, linisin ang puso. Dapat mawala ang galit, mawala ang hinanakit. Ang mga kinikimkim na sama ng loob ay alisin. Mas gagaang ang buhay kapag nagpatawad. Ezekiel 36:26 hanggang 27. Bibigyan ko kayo ng pusong bago at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Nais ng Diyos na lumaya ka sa galit at nais ng Diyos na maging masaya ka. Dahil ang buhay ay regalo para mag-enjoy. At habang may buhay, may pag-asa. At ang ating pag-asa ay ang pag-asa kay Kristo. Halika, manalangin tayo. Heavenly Father, salamat po sa buhay na bigay mo sa amin. Salamat sa mga biyaya na binibigay at patuloy na natatanggap namin sa araw-araw. Ito po ang aming pasasalamat at panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.